Hinamon ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gibo Teodoro na pangalanan ang mga umano'y pro-China na opisyal ng gobyerno. Yan ay matapos ang panawagan ng kalihim na magbitiw sa pwesto ang mga umano'y pabor sa China. Live mula sa Davao City, nangungun sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano ang sinabi ng bise? Gigi, sinabi ni Vice President Sara Duterte na mahirap magbitaw ng salita kung hindi mismo tutukuyin kung sino-sino ang mga opisyal na umano'y pro-China. Sinabi yan ni VP Sara matapos dumalo sa isang misa dito sa Davao City ngayong araw para sa selebrasyon ng Kalayawan Festival. Kung babalikan, Gigi, ipinananawagan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pagbibitiw sa pwesto ng mga opisyal na pumapabor sa China hinggil sa isyu ng West Philippine Sea. Sumang-ayon din dyan ang palasyo. Naunang pumalag ang kapatid ng bise na si Davao City 1st District Pulong Duterte sa pahayag ng kalihim. Dapat daw magsampa ng reklamo at maglabas ng ebidensya si Teodoro sa mga umano'y tumatraydor sa bansa. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi di mo naman pangalanan yung mga opisyal at syempre suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. At Bril, nabanggit ng Malacanang na diversionary tactic na makaalyado ni VP Sara ang pagpapakalat ng umano'y impormasyon sa pagkakaresto kay Senator De La Rosa para ilihis sa impeachment ang issue. Ano ang reaksyon dito ng bise? Alam mo, Gigi, tinabla ni VP Sara ang pahayag ng palasyo na panggulo lang umano sa kanyang impeachment trial ang umuugong na bali-balitang pagkakaaresto kay Senator Bato de la Rosa. Para sa bise, hindi na raw kailangan pangguluhin pa ang impeachment trial. Gayunpaman, masaya pa rin daw ang vice-presidente sa naging takbo ngayon ng kanyang paglilitis. Nalito muli ang pahayag ni VP Sara. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. At Bril, unang tinawag ng Malacanang na baseless at nonsense ang sinabi ni VP Sara tungkol sa pakipagtulungan umano ni PBBM sa ICC. Ano ang sagot naman dito ng bise? Gigi, binanata ni VP Sara si Palace Press Officer Claire Castro na maging professional bilang tagapagsalita ng Pangulo. Giit ng bise, hindi raw dapat basta-basta lang magsalita ng anumang opinyon na gaya ng mga ordinaryong mamamayan. Matatanda ang sinabi ni Castro na walang basihan umano ang naunang pahayag ng bise noon na tuta ni Pangulong Bongbong Marcos ang International Criminal Court. Narito ang pahayag ni VP Sara. Ulitin ko si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. At breaking news tayo, kaugnay ng extradition ni Pastor Apollo Kibuloy, may update na ba mula sa KOJC dyan sa Davao? Alam mo, Gigi, tama ka nga dyan. Formal na humingi ng request ito nga US ng
itong pag-extradite kay Pastor Apollo Kibuloy doon nga sa kanilang bansa. At sinubukan natin hinga ng opinyon o reaksyon itong nga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, pero hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot ang ating mga tawag. Jiggy. Yan po ulat ni Bril Montalvo live mula sa Davao City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.